Mapagpalang araw, tawagin mo na lang akong Tomas. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong panahon na nakulong ako. Nakulong ako dahil sa kasalanang hindi ko naman ginawa. In short, napagbintangan lang. Pero ako ang nagbayad sa kasalanang hindi naman ako ang gumawa. Ilang taon din ako sa preso noon o sa kulungan. Dahil sa mahirap lang ako at walang gustong tumulong, ay wala na akong nagawa kundi hayaan na lang. Nagtiis at naghintay ng araw na makakalaya ako. At sa pamamalagi ko sa kulungan, ay may kung anong kababalaghan o misteryo akong naranasan. Hindi ko mapaliwanag ng maayos. Kinikilabutan ako at napapaisip na posible palang magkaroon ng mga ganoong pangyayari. Sa presinto kung saan kami namalagi, sobrang sikip, mabaho, malungkot at samahan pa ng kababalaghan. Buwan-buwan ay may kinukuhang preso, mga kasamahan namin at hindi namin alam kung saan sila napupunta. Sila yung mga matatagal ng preso na halos naghihintay na lang ng kanilang parol para makalabas at makauwi. At sila din yung may matitinding kaso. Ang buong akala namin noon ay totoong nakalaya na sila. Ngunit mali pala kami ng iniisip. Yon ang itinatanim sa aming isipan ng mga kapulisan. Hanggang sa nalaman namin na hindi naman pala talaga sila nakalaya. Hindi sila bumabalik sa kani-kanilang pamilya. At doon nabuo ang takot sa amin sa loob ng presinto. Dahil kaya nga kami nasa loob para magbayad ng kasalanan na ginawa sa labas. Ngunit meron pa pala kaming pagbabayaran na iba pa. Akala nyo ba makakauwi na kayo sa mga pamilya nyo? Ang mga taong katulad ninyo ay hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataong mabuhay. Mga salot kayo ng bansa. Wika ng isang pulis na dahan-dahang naglalakad ng mabagal sa bawat rehas. Tol, anong ibig sabihin niya? Wika naman ni Carding na halos 5 taon na din sa kulungan. Hindi ko rin maintindihan. Baka lasing lang yung pulis na yan, huwag na lang nating pansinin. Magsasampung taon na ako dito. At parang may kakaiba silang ginagawa sa mga preso. Kitang-kita ko kamakailan na merong isang malaking lalaki ang naka-hoodie jacket at naka-face mask. Kasama ng mga pulis na umiikot dito sa buong kulungan. Kinabukasan ay agad may mababalitaan na lang kami na may lumabas na daw na isang preso. At ang mas nakakabahala ay ang perang inaabot ng lalaking yun sa mga pulis na tila binibili ang mga preso. Sabat naman ang isang matanda sa gilid. Tay, baka naman po kamag-anak po yun at baka nagpiyansa lang. Ang dami naman niyang kamag-anak at halos lahat ng lumalabas dito ay siya ang nagbabayad. Toy, hindi lang isang beses yun nangyari. Marami na. At ang tanong, umuuwi ba talaga sila sa pamilya nila? At sino kaya yung malaking tao na yun na parang bumibili lang ng hayop? Kinabukasan noon ay nagulat kami dahil biglang tinawag si Manong ng pulis at agad siyang pinalabas. Bago siya tuluyang lumabas ay nagwika pa ito. Oras ko na. Mag-iingat na lang kayo dito. Dinala siya sa isang kwarto.
Sinisili pa namin noon. Nagtataka pa kami, bakit at anong dahilan ng pagkuha sa kanya. Kinagabihan ay nakita namin ang sinasabi ni Manong na malaking lalaking naka-hoodie. Takip na takip ang mukha nito. Hindi ko mawari. Kausap lang siya ng mga pulis at parang meron silang hinihintay. At maya-maya nga ay lumabas na si Manong na nakaposas pa at merong piring sa kanyang mga mata. Ano naman kayang gagawin nila kay Tatang? Tanong sa akin ni Carding. Pagkatapos na naituluyan na silang umalis at hindi na namin alam kung ano ang nangyari. Hindi na ako nagsalita pa noon. Nagmukmuk na lang ako. Nagkwento na lang ng nagkwento sa akin noon si Carding sa kanyang buong buhay. Ako naman ay tumatango na lang at iniisip ko kung nakauwi na ba kaya si Tatang. Matagal na sa kulungan si Carding. Miss na daw niya ang nanay at ang mga kapatid niya. Pag nakalabas daw siya ay babawi daw siya sa mga ito. Ngunit parang malabo siyang makalabas. Nagdroga pala ito at nakapatay ng 2 dalagita. Ngunit ngayon ay ramdam ko ang kanyang sinseridad. At alam kong hindi na siya babalik sa masamang gawain niya sa labas. Tol, pag nauna kang makalabas, puntahan mo ang pamilya ko ah. Ikamusta mo ako sa kanila at sabihin mo na mahal ko sila. Hintayin lang nila ako at babalik din ako. Wika ni Carding na inabot pa ang papel, laman ng address ng kanilang bahay. Oo naman, malay mo magsabay pa tayong makalabas. Tsaka mag-promise ka, magbagong buhay ka na paglabas mo ha. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap ni Carding ay biglang sumabat ang isang pulis na nagbabantay lang sa amin sa may labas. Huwag na kayong umasa na makakalabas pa kayo dahil may bibili na sa inyo. Ipapakain kayo sa Undin. Iba yung tabas ng dila mo ah, porket pulis ka. Hintayin mo kaming makalabas dito. Wika ni Carding na galit na galit. O anong gagawin mo? Papatayin mo ko? Isa kang salot sa lipunan, kaya ka nandyan sa loob. Bilangin mo na ang araw mo dahil magiging hapunan ka na ng Undin. Umaapoy na sa galit noon si Carding. Inawat ko na lang siya at pinakalma. Naalarma din ang ilan naming mga kasamahan dahil sa sinabi ng pulis na yon. Ang iba ay kinakabahan at ang iba naman ay nagsasabing baka adik lang ang pulis na yon at nakatira. Kaya ganun magsalita na parang isang baliw. Dumaan ang ilang araw ay bumalik na naman ang naka-hoodie na lalaki. Lumingon ang mga pulis at ang lalaki sa kulungan namin. At doon ay napalingon ako kay Carding. Pasimple kong hinawakan ang kamay niya. Hindi kasi maganda ang kutob ko noon. Hoy Carding, labas dyan. Laya ka na. Sabay tawanan ng mga pulis. Tumayo noon si Carding at excited na lumabas. Pinipigilan ko siya. Sabi ko ay huwag siyang sumama. Ngunit nakangiti lang ito sa akin at sinabing, makikita ko na ang pamilya ko. Pagkalabas ni Carding ay pinusasan siya at piniringan. Katulad ng ginawa kay Tatang. Aba teka,
Akala ko laya na ako. Para saan to? Wika ni Karding. Nagsisigawan na ang mga preso noon dahil mali naman talaga ang ginagawa ng mga pulis. Pati si Karding ay nagwawala na din noon. Ngunit inundayan siya ng suntok sa tiyan ng isang pulis. Wala akong magawa. Hindi ko alam ang gagawin. Naupo na lang ako sa isang sulok. Napapaisip kung paano kung totoong ang binibili ng misteryosong lalaki na yon ang mga preso. At paano kung totoong ipinapakain nga ito sa Undin? Para akong baliw noon. Hindi ko alam kung ano ang naiisip ko. Para na akong sasabog. Naghahalo na yung nararamdaman ko. Galit, lungkot, lalo na ng takot. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na kausapin ng pulis na nagbabantay sa labas ng rehas. Hindi siya yung nauna na nagbantay sa amin. Boss, parang awa mo na. Pwede mo bang sabihin ng totoo? Ano ba talagang nangyayari? Ayoko pa pong mamatay. Napagbintangan lang naman ako, kaya ako nandito. Hindi talaga ako nagnakaw. Gusto ko nang makasama yung pamilya ko. Mangiyak-ngiyak na wika ko sa pulis. Ayaw pa niyang magsalita noon. Lumingalinga pa siya sa paligid dahil baka merong ibang pulis na makakita. Isang mayaman na tao yung pumupunta dito. Yung malaking lalaki na laging nakahoodie. Ang layunin niya ay burahin ang lahat ng kriminal dito sa lupa. Dahil ang tulad ninyo ay patapon na ang buhay. Ngunit ang buhay ninyo ay magkakaroon ng silbi para sa kanya. Dahil kayo magiging pagkain ng alaga niyang Undin. Dahil yon ang nagbibigay sa kanya ng yaman. Yaman na walang kapantay. Boss, wala naman pong biruan. Katotohanan lang naman ang gusto ko. Ikaw, kung ayaw mong maniwala, malalaman mo naman yun kapag ikaw na mismo ang ihahain sa Undin. Basta kami, ayos lang din sa amin para mabawasan na ang lahat ng mga kriminal at masasamang tao dito sa mundo. Lalo na dagdagan ang takot at kaba ko noon. Hindi ko alam kung totoo o kathang isip lang nila yon. Panakot lang ba? Pero bakit? At ano naman ang rason para takutin nila kami? Ilang linggo at buwan pa ang lumipas. Walang palya ang pagpunta ng misteryosong lalaki na yon. At parang wala ni isa sa amin ang dinadalaw ng aming mga pamilya. Siguro ay pinagbawalan na nila, kaya mas lalo akong lungkot noon at ramdam ko na ang kaba. Dahil paano kung ako naman ang bilhin? Paano kung totoo ang sinasabi ng pulis? Tomas, laya ka na. Sigaw ng isang pulis. Sobra ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Takot na takot ako dahil parang ayoko nang lumabas ng preso. Naiiyak ako at sinisilip kung andun ba yung misteryosong lalaki. Ngunit ang kaba ko ay napalitan ng saya dahil mukha ng asawa ko ang tumambad sa akin. Nagmadali akong lumabas at niyakap siya. Nagsimula na akong umiyak. Bago pa ako makauwi at makalabas ng presinto, ay kinausap ako ng pulis. Yung nakwento ko, ilihim mo yon. At huwag na huwag ka nang babalik dito sa kulungan. Dahil baka ikaw na ang maging hapunan ng Undin.
Kahit awang-awa akong nakatingin sa ilang kasamahan ko sa preso, ay agad akong tumango sa pulis. Inisip ko na lang na wala naman talaga ako doon sa loob ng kulungan na yun. Inosente ako at kailanman ay hinding-hindi na ako babalik sa kulungan. Masaya akong nakabalik ng buhay sa pamilya ko. Binaon ko ang lahat ng mga karanasan ko galing sa kulungan. Ngayon ay mas tumatag ako para sa pamilya ko. Ilang buwan ang nakalipas, bigla akong naalala si Carding. Dadalawin ko siya dahil mas nauna naman siyang lumabas at doon ko mapapatunayan kung totoo ngang nakalaya na at nakauwi na ba siya sa pamilya niya. Doon ko din malalaman kung totoo ang sinasabi ng mga pulis. Kasama ang asawa ko ay pinuntahan ko ang address ng bahay ni Carding at nanlumo ako dahil sa isang maliit lang na kubo nakatira ang nanay at ang mga kapatid niya. Tinatawag ko noon si Carding pero kapatid niya ata ang sumalubong sa akin. Magandang araw, ako nga pala si Tomas. Kasamahan ako ni Carding sa kulungan. Nakauwi na ba siya? Opo, nakauwi na po si Kuya Carding. Nakampante na ako noon dahil nakalaya na pala talaga si Carding at nakauwi na siya sa pamilya niya. Sobrang saya ko noon. Kaso po, andun po siya sa malayo. Mga 10 minuto pa po bago tayo makarating doon kung pupuntahan natin siya. Okay lang, gusto ko lang siyang makita. Samahan mo na lang kami, Ining. Wika ko. Sa ilang minuto naming paglalakad, ay napansin kong nasa sementeryo na kami. At saglit pa ay tumigil na sa paglalakad ang kapatid ni Carding. Eto po si Kuya. Ilang buwan na po siyang nakalibing dahil dinala po siya dito na patay na. Sabi po ng mga pulis ay inatake daw po sa puso. Pero hindi po kami naniniwala dahil ang sabi sa amin sa punerarya ay wakwak daw po ang tiyan ng kuya ko at wala na daw ang kanyang lamang loob. Parang nilapa nga daw po ng kung anong nilalang. Noong mga oras na yun ay wala akong masabi at hindi ako nakapagsalita. Napahawak ako sa bibig ko noon at grabe ang pagkagulat ko. Naiyak ako sa sinapit ni Carding at doon ay tuluyan akong naniwala na ang misteryong lalaki na yun sa kulungan ay may alagang undin na uubos sa lahat ng kriminal. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Makatao ba yun para sa mga preso? O tama lang yun sa kanila na gawing alay sa isang misteryosong nilalang na kung tawagin ay undin para mabawasan ang masasamang tao sa mundo?